Morning, mangunguha kami ng Madre de Agua. Ipapakain namin kay Kuya Hero. Ikaw ba kakain? Baboy ka, di ba? Careful. Good job ka na. Dito pa. Nandito lang siya sa paligid ng ating kulungan ng baboy. Ayan. Kikita niyo yung kumot natin na butas. Wag yung pinaka ano niya Yung ito lang, yung mga malalaking dahon, wag yung sa may talbos. Yan. Para lalaki pa yung nasa talbos. Ang arty-arty kasi, bakit naputol to? What is the benefit of Madre de Agua in our animals? In the animals, there's a lot of benefits. Unang-una, may benepisyo din ito sa atin. Kasi bawas gastos, di ba? Instead na pure feeds, ay meron itong Madre de Agua, mga dahon-dahon. Anything na makikita sa paligid. Like itong mga banana. Dami-dami kong nare-research na sobrang laki pala ng benepisyo ng saging sa ating mga alagang baboy. So, parang isa din sa mga nagpapabigat sa ating mga alagang baboy ay yung saging. Ayan. So, pwede yung katawan, yung puno mismo ng saging. Like ito. Itong mismong puno niya. Tanggalin lang yung mga dried na nakapalibot dyan. Pag lumabas na yung may pinakaputi, yun. Pwede na natin yung tadtarin at ipakain sa ating mga alagang baboy. Tapos yung mga kangkong. Ayan. Kangkong, ano pa? Bakit maliit? Mga, ba't mo kinalbo yan, oh? Mga kamoteng kahoy. Talbos ng kamoteng kahoy. Ayan. So, ito naman, hindi ko naman regular to na ginagawa. Ginagawa ko lang siya pag may bakanteng oras. Ganun. Tsaka kapag sinisipag. Madalas kasi, wala tayong bakanteng oras. Kaya, yung usual na ginagawa natin everyday, ayun na lang. So, ngayon, wag na yan. Ay may bakante tayong oras kasi hindi papasok si Kuya Hero sa school. Kaya ito, mangunguha tayo ng pang snack ng ating mga alaga. Pwede sa biik, pwede sa mga starter stage, grower stage, at mga inahin. So maraming benepisyo ito kasi mayaman ito sa vitamins and minerals. Ayan. So, itong Madre de Agua na to ay binili ko pa yung cuttings niya online. So, galing pa po ito ng Visayas. Aklan. Visayas ba? Not so sure. Wala ako masyadong alam sa mga lugar. Matanggalin ko yung mga tinik. Mga tinik na. So, marami na. Kuha pa tayo dun sa likod bahay. So, isang pa lang to, isang puno or dalawang puno, ikalawa yun. Pero marami tayong na Okay, Daddy. Pero konting-konti lang to sa mga alaga natin. Daddy. Yung. Ito. Oh, tanim ni Daddy to. Ay, ito pala galing sa to? Galing. Galing dyan dun sa classmate ni Daddy. Kay Sir Saldivar. Yung nandun pala ang galing sa Aklan. Kay Taldiban. Taldiban. Yan, may mga banana tayo. Later, kapag sinipag-sipag ulit tayo, ay mga puno naman ng saging. Pag na-harvest na tong mga saging dito na may mga bunga, kukunin natin yung puno, tatatarin natin para ipakain sa ating mga alaga. Okay. So, dito hugasan natin dito. Meron din dyan, oh. Marami ding dahon. Pwede din po palang malunggay ang ipakain sa ating mga alaga. Hugasan muna natin para sure na matanggal yung mga yung mga nakakapit na mga insekto.
Naghihintay na sila. Kayo ba ang kakain dito? Mga fatteners natin. Kayo ba kakain dito? Alis garod kayo dyan ah. Ayan. So, papakain na natin. Dito na lang sa ating mga inahin kasi kawawa sila. Hindi kayo ang kakain? Ito si Jones, malapit ng mga anak. December 21 ang kanyang due date. O, see? Konting-konti lang, diba? Papa tayo ulit. And this is Mommy F. Sa December 1 pa natin malalaman kung buntis na siya. Siya ang ina ng mga yan. So, hindi pa tayo nakapaglinis. Ito na yung ating mga piglets na ipinanganak noong November 7. Ayan, marurumi sila. November 7. Hindi pa po natin pinapaliguan ng mga yan kasi po umuulan. Or malamig. Kaya, ngayon po ang ika-14th day nila, simula na ipanganak. So, mamaya ika-castrate natin sila. So, wala yung technician natin, hindi available. So, try nating tayo lang, kasama si Tatang Joel, ang magkakapon sa kanila. Okay? Yung tabo, akin nada. Mamisi. And dito na yung ating mga fatteners. 4 months since birth sila nung November 13. So, sila ay pinanganak July 13, 2023. So, 4 months nila nung November. So, hopefully by December 13, ika-5 months nila since birth, ay mataas na ang live weight. Nang sa ganon ay mabenta na natin sila. Okay? So, yan. Siguro nasa 70 kilos na ang mga ito. Nasa grower stage po sila. May isang grower, isang sako na lang ng grower feeds yung uubusin nila. Tapos magta-transition na tayo into finisher feeds. Okay? Ready for disposing na sila. Ayan. Si Mommy B, hindi ko alam kung buntis kasi may mga signs siya ng paglalandi. Okay?